Maraming salamat sa inyong lahat dahil umabot na tayo sa 1,000 subscribers. Para sa mga nais mapanood ang buong paliwanag ng aming palabas na House of Lies, huwag kalimutang mag-subscribe at manatiling kasama namin. Tahimik, ngunit mabigat na pagbati sa inyong lahat. Ngayong gabi, isang tanong ang lumilitaw na maaaring bumaliktad sa lahat ng ating akala. Paano kung si Ashley ay hindi lamang biktima ng sakripisyo, kundi bahagi ng pinakamalalim na lihim ng kanyang pamilya? Paano kung ang kanyang karamdaman ay hindi aksidente, kundi isang bagay na sinadya? Sa simula, tila kwento ito ng pag-asa. Ang matagumpay na operasyon ni Jasmine, ang tuwa ni na March at Paulo, isang halos perpektong tagpo, nagwakas sa yakapan at luha ng kaligayahan. Ngunit sa kabilang panig, si Ashley ay lumulubog sa katahimikan, panghihina, at pagod na hindi maipaliwanag. Hindi siya nagreklamo, hindi siya nagalit, hindi siya nagtanong. Siya ay nanatiling tahimik. At minsan, ang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa sigaw. Sinikap ni Edward bilang ama na unawain ang kanyang anak, ngunit sa likod ng kanyang paghinga ay may nakatagong takot. Takot na may mali, takot na may ipinahihiwatig ang sitwasyon, o na may itinatago ang mga nasa paligid niya. Si Thea, ang ina, ay puno ng pagsisisi. Ngunit pagsisisi lang ba iyon o may halong galit? Galit na unti-unting naghahanap ng daan upang manumbat. Sa kanyang mga salita, sa kanyang mga pagbabanta laban kina March at Paulo, naramdaman ang mas malalim na sugat. Para bang hindi lamang ito tungkol sa bone marrow, kundi tungkol sa lumang sugat na muling bumukas. Si Ashley mismo ay nagsabi na nais niyang mangyari ito sapagkat kung siya ang nasa kalagayan ni Jasmine, gagawin din ni Jasmine ang pareho. Kay linis, kay dalisay na dahilan. Ngunit naisip ba ninyo kung bakit siya handang magsakripisyo? Para bang tinatanggap niya ang isang katotohanang mas malaki kaysa pisikal na sakit? Ano ang alam niya na hindi natin alam? At biglang bumagsak ang lahat. Inatake si Ashley nang hindi inaasahan. Ang kanyang katahimikan, na minsang misteryo, ay naging trahedya. Ang tanong, ano ang tunay na pinagmula ng pag-atake? At kaninong mga kamay nakatago ang sagot? Walang babala, tila huminto ang kwento. Mula rito nagsimula ang tunay na tanong. Aksidente ba ito o direktang konektado sa operasyon? O mas nakakatakot pa, marahil may nagkamali, may nagdesisyon o may nagpabaya. Habang nagsisimula ang kaguluhan, napahagulhol si Thea. Dumating si March at sumiklab ang sisi, galit, at mga salitang hindi na mababawi. Magbabayad sila. Hindi ito pangkaraniwang pagbabanta, kundi isang deklarasyon, simula ng digmaan sa loob ng pamilya. Ngunit bakit tila matagal nang nakabaon ng lahat? Hindi ito parang nagsimula lamang sa operasyon. Samantala, muling nagbangayan sina Regina at Greg, hinarap ang tanong na matagal na nilang iniiwasan. Sila ba ang may kasalanan kung bakit nauwi sa ganito? Dito, nabunyag ang isa pang mas madilim na katotohanan. Inamin ni Greg na tuwing nakikita niya si Edward, naaalala niya ang pagtataksil ni Regina. Ibig sabihin, ang kanyang galit ay hindi lamang galit, kundi hinala. At kung may hinala, may mga tanong. At kung may mga tanong, may mga nakatagong lihim. Narito ang pinakanakakakilabot na revelasyon. Minsan, ay sinubukan ni Greg na ipagpalit ang anak ni Regina. Oo, ang sarili niyang anak, sapagkat patay na ang sanggol. At upang maitago ang katotohanan, nagdala siya ng ibang bata. Ngayon ang tanong, kaninong anak talaga si Edward? Siya ba ang tunay na anak o ang ipinalit? Kung totoo iyon, ano ang ibig sabihin para kay Ashley? Kung ang dugo, pinagmulan, at mismong pamilya ay nakatayo sa kasinungalingan, paano natin matitiyak na ang nangyayari ngayon ay totoo? At ang pinakamalaking tanong, ang karamdaman ba ni Ashley ay simpleng komplikasyon?
o bunga ng pagkakamaling nagsimula pa sa kanyang kapanganakan? Isipin ninyo, isang operasyon, isang sakripisyo, isang pamilya, at isang nakatagong lihim na maaaring gumiba sa lahat. Habang si Ashley ay nakahimlay sa pagitan ng buhay at kamatayan, unti-unting lumilitaw ang katotohanan. Hindi ito aksidente, kundi resulta ng matagal ng pagtataksil at kasinungalingan. Hindi ito pangkaraniwang komplikasyon. Hindi lamang ito panganib ng operasyon. Para bang may di nakikitang puwersang humihila kay Ashley pababa. Tahimik. Hindi nakikita. Ngunit malinaw na naroroon. Napansin ba ninyo kung paano tinitigan ni Edward ang kanyang anak? Hindi iyon pangkaraniwang pag-aalala. Sa kanyang mga mata ay may paghahanap. Para bang nais basahin ang bawat galaw, bawat hinga, bawat kisap. Sapagkat sa kaibuturan niya, may bulong, may mali. Si Thea ay lalo pang naging emosyonal. Ngunit huminto, takot lang ba iyon? O may halong pangamba na baka lumitaw ang isang lumang lihim? Isang katotohanang matagal na niyang itinago o itinago mula sa kanya. Samantala, abala ang mga doktor, walang tigil ang ugong ng mga makina. At sa sandaling iyon, saglit na iminulat ni Ashley ang kanyang mga mata at nagsalita. Mahina, halos bulong, ngunit sapat upang marinig ni Edward. Hindi ako totoo. Ano ang ibig sabihin? Sinasabi ba niyang hindi siya ang tunay na anak, hindi ang tunay na donor, hindi tunay na bahagi ng pamilyang ito? Ang mga salitang iyon ay gumiba sa katatagan ni Edward. Sapagkat kung ang sariling anak niya ay nagdududa sa kanyang pag-iral, paano niya haharapin ang katotohanang matagal nang itinago ni Greg? Tahimik si Marge, ngunit hindi mapakali ang kanyang mga mata. Para bang may alam siya? Para bang konektado siya sa lahat ngunit hindi maibunyag? Bakit siya laging naroroon sa tamang oras? Bakit siya laging nasa sentro ng mga desisyon? At si Paulo, humingi siya ng tawad. Ngunit para kanino ang paghingi ng tawad na iyon? Para kay Ashley? O para sa kanyang sariling konsensya? Sapagkat, kung babalikan, si Jasmine ang pinakanakinabang sa donasyon ni Ashley. At sino ang pinakanagpilit na kailangan ng donasyon? Sina Marge at Paulo. Ngayon isipin ninyo, kung may kahit kaunting posibilidad na may itinago sila, ginawa ba nila iyon para lamang mailigtas ang kanilang anak? O mas nakakatakot pa, matagal na ba nila itong ginawa? Dito, lumilitaw ang isa pang nakakakilabot na posibilidad. Ang karamdaman ni Ashley ay maaaring hindi lamang medikal na komplikasyon, kundi resulta ng isang planadong desisyon, isang desisyong nagsimula pa noon. Kung mula sa simula ay hindi tugma ang dugo, si Ashley ay hindi kailanman tunay na angkop na donor. Ngunit kung siya ay pinilit na gamitin, iyon ba ay sakripisyo o isang malupit na eksperimento? Habang lumalala ang kanyang kondisyon, bumalik ang mga alaala ni Greg, ang gabing iyon, ang pagpapalit ng bata, ang kasinungalingan. At ngayon, hinahabol siya ng sariling desisyon. Sapagkat kung maling bata ang pinalaki, kung maling dugo ang dumadaloy sa katawan ni Edward, at si Ashley ay bunga ng kasinungalingang iyon, kung gayon ang nangyayari ngayon ay hindi aksidente, kundi bunga ng isang kasalanan. Isang kasalanang sinadya nilang ibaon. Tahimik, ngunit mabigat ang pagbati ngayong gabi. Ang tanong na bumabalot sa lahat, kung si Ashley ay mabubuhay, alin sa mga lihim ang unang lilitaw? At kung siya'y hindi na magigising, alin sa mga kasinungalingan ang ililibing kasama niya? Isipin ninyo ang sarili ninyo sa lugar ni Edward. Pipiliin ba ninyong malaman ang buong katotohanan kahit masira ang pamilya? O mananatili sa kasinungalingan upang mapanatili ang kapayapaan? Sino ba talaga ang nakakaalam ng lahat? Si Greg, si Marge, o si Ashley mismo? At kung may isang katotohanang dapat lumabas, handa ba kayong marinig kung sino ang hindi tunay na bahagi ng pamilyang ito? Sapagkat tandaan,
Minsan, mas nakakatakot ang katotohanan kaysa sa kasinungalingan. Si Regina ay hindi na mapakali. Ang kanyang takot ay hindi pangkaraniwan. Ito'y takot na nagmula sa nakaraan. Sa tuwing lumalapit si Greg, tila may multong nakatayo sa pagitan nila. Bakit? Ano ang alam ni Greg na pilit niyang ipinararamdam kay Regina, ngunit hindi niya masabi ng hayagan? Samantala, bumabagsak ang pamilya Torrecampo. Sa mga mata ni Thea ay hindi lamang pagod, kundi pagsisisi. Bawat sandali ay bumabalik siya sa desisyong iyon. Sa pahintulot na ngayon ay sinusunog siya mula sa loob. Pinayagan niyang kunin ang stem cells ni Ashley upang mailigtas si Jasmine. Ngunit ngayon, ang tanong, ano ang kapalit na kanilang binabayaran? Sa malamig na silid ng ospital, nakahimlay si Ashley. Nanghihina, nanginginig, ang katawan ay sumisigaw sa sakit. Marahil komplikasyon lamang. Ngunit sandali. Aksidente lang ba ito? O may pagkakamali sa proseso? O may itinatago ang mga doktor? At nang humingi ng tawad si Jasmine, napansin ba ninyo na tila huli ang kanyang paghingi ng tawad? Para bang alam niyang may mas malalim pang mangyayari. Pinatawad ni Ashley kahit habang bumabagsak ang kanyang katawan. Ito ba'y tunay na kabutihan? O may hawak siyang lihim na kaalaman na hindi pa natin alam? Isang yakap, huling pagyakap mula kay Marge. Isang ina na pilit binubura ang kanyang pagkakasala. Ngunit nakita iyon ni Thea. At mula sa sandaling iyon, isang bagong apoy ang sumiklab. Galit. Matalim na galit. Hindi na siya nag-isip bilang ina, kundi bilang isang taong naghahangad ng paghihiganti. Nais niyang maparusahan si Marge, nais niyang may magdusa. Ngunit nananatiling tanong, sino ang tunay na salarin? Sa loob ng ilang segundo, bumagsak si Ashley. Seizures, kaguluhan, sigaw, takot. Dali-daling pumasok ang mga doktor. Itinaboy sina Thea at Marge palabas. Isang bagong operasyon, isang bagong laban. Ngunit laban ba ito para sa buhay o upang takpan ang isang lihim? Samantala, hindi pa natatapos ang bangayan ni Greg at Regina. Paulit-ulit na bumubukas ang lumang sugat. Ngunit may kakaiba kay Greg. Hindi lamang siya galit. Siya ay puno ng hinala. Isang hinalang matagal na niyang kinikimkim na si Edward ay maaaring hindi tunay na kanyang anak. May nakita ba siya? May nalaman ba siya? O pakiramdam lamang? Mariing ipinagtanggol ni Regina si Edward. Ngunit nanginginig ang kanyang tinig at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Para bang desperado siyang itago ang isang lihim. Sinabi niyang anak ni Greg si Edward. Ngunit hindi lubos ang kanyang paniniwala at kaya lalong bumigat ang katahimikan. Naghihintay ang pamilya, ngunit ang katotohanan ay lalong lumalapit. Mabubuhay man o mamatay si Ashley, isang lihim ang lilitaw at babago sa lahat. Dito, lalo pang dumilim ang kwento. Si Edward ay desperado, walang pera, walang matitirhan, at handang magsampa ng kaso laban kina Marge at Paulo. Ngunit hindi niya alam na ang kamay na kanyang hinahawakan ay may sariling nakatagong layunin. Si Aldrin, tahimik, maingat, ngunit mapanganib. Sapagkat minsan, minahal ng kanyang ama si Regina. At mula roon, nagsimula ang matagal ng nakabaong lihim. Iniwan ni Regina ang ama ni Aldrin para kay Greg. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa kapangyarihan, pera, at impluwensya. Hindi pinili ni Greg si Regina, kundi kinuha niya ito. At ngayon, bumabalik ang nakaraan. Tahimik, ngunit mabigat ang pagbati ngayong gabi. Isang bagong tanong ang lumilitaw, ang galit ba ni Aldrin ay nagmumula sa hustisya o sa paghihiganti? At mas nakakatakot, paano kung tama ang hinala ni Greg na si Edward ay hindi tunay na kanyang anak? Sapagkat isang nakakagulat na revelasyon ang lumitaw. Magkapatid pala sina Edward at Aldrin, iisa ang kanilang ina. Si Regina. Kung totoo ito, ano ang kahulugan? Ang galit ni Greg,
Ang takot ni Regina, ang pagkawasak ni Edward, ang lihim ni Aldrin, lahat ay piraso ng mas malaking palaisipan. Habang si Ashley ay nakikipaglaban sa pagitan ng buhay at kamatayan, si Thea ay naghahanap ng hustisya at unti-unting lumilitaw ang katotohanan, nananatiling tanong. Kung ang dugo ang magbubunyag ng lahat, handa ba ang pamilya na harapin ito? O mayroong kadilimang mas mabuting manatiling nakabaon? Habang lahat ay nasa bingit ng pagbagsak, lalong lumalalim ang katahimikan sa loob ng ospital. Isang katahimikan na hindi nagdadala ng kapayapaan, kundi babala ng mas nakakatakot na katotohanan. Ang sobrang katahimikan ay laging may tinatago. Kapag si Thea ay tumigil sa pag-iyak, iyon ang pinakanakakatakot, sapagkat ang isang inang tumigil sa pagluha ay handa ng lumaban, handa ng sumalakay, handa ng sirain ang lahat para sa kanyang anak o para sa paghihiganti. Ngunit hanggang saan siya aabot sa loob ng silid operasyon? Si Ashley ay nakahimlay, walang magawa, ngunit tila nagsasalita ang kanyang katawan. Para bang may labang nagaganap sa loob, isang laban na hindi niya maipahayag. Dito, ipinanganak ang hinala. Ang komplikasyon ba ay tunay na komplikasyon o pagkakamali? O mas nakakatakot pa, isang bagay na sinadya? Tahimik si Marge, ngunit hindi mapakali ang kanyang mga mata. Pagkakasala? Oo, ngunit hindi pangkaraniwang pagkakasala. Para bang may alam siyang hindi niya masabi. Isang katotohanang kanyang itinatago, kahit alam niyang maaaring ikapahamak ng lahat. Bakit siya tahimik? Ano ang kanyang pinoprotektahan? Si Paulo ay kakaibang kalmado. Sa gitna ng kaguluhan, hindi siya sumisigaw, hindi siya nagpapaliwanag. Para bang naghihintay. Para bang alam niyang darating ang sandali na lahat ay mabubunyag. At saka siya kikilos. Si Greg ay nakaupo mag-isa sa sulok. Ngunit ang kanyang isip ay bagyo. Paulit-ulit bumabalik ang kaisipan. Hindi siya anak ko. Ngunit saan nagmumula ang paniniwalang ito? Intuition lamang ba? O may hawak siyang patunay? At dito lumitaw ang isang maliit, ngunit mahalagang pahiwatig. Isang dokumento, isang lumang tala, isang papel na itinago sa loob ng maraming taon. At sa loob nito ay nakatago ang bagay na maaaring magbago ng lahat. Unti-unting bumigay si Regina. Hindi na niya kayang panatilihin ang kanyang composure. Sapagkat ramdam niya na papalapit na ang katotohanan. At kapag ito'y nabunyag, hindi lamang siya, kundi ang buong pamilyang itinayo sa kasinungalingan ay guguho. Si Edward ay lalong lumulubog sa kawalan ng pag-asa. Kumakapit siya kay Aldrin, hindi alam na ang tinatawag niyang kaibigan ay maaaring siya ring nagtutulak sa kanya tungo sa pagkawasak. Ngunit bakit napakakalmado ni Aldrin? Bakit tila kontrolado niya ang lahat? Sapagkat alam niya ang katotohanan. At higit pa roon, marahil siya ang susi, ang simula ng pagbagsak. At dito, ipinanganak ang bagong pagliko. Paano kung ang galit ni Aldrin ay hindi lamang para sa kanyang ama, kundi para sa sarili niya rin? Ibig sabihin, ang apoy ng paghihiganti ay mas malalim, mas personal, at iyon ang puwersang maaaring gumiba sa lahat. Isipin ninyo, paano kung matagal nang alam ni Aldrin na si Edward ay kanyang kapatid at ang buong kadena ng pangyayari ay bahagi ng isang plano, isang laro, isang paghihiganti na dahan-dahang inilalatag habang abala ang lahat sa pagsagip kay Ashley. Si Aldrin ay tahimik na gumigiba sa pundasyon ng pamilya at doon nagiging mas mapanganib ang lahat. Sapagkat kapag nagbanggaan ang katotohanan at galit, walang panalo, lahat ay talo. Bumalik tayo kay Ashley. Sa gitna ng operasyon, isang hindi inaasahang reaksyon ang naganap. Natigilan ang mga doktor. Sa sandaling iyon, kailangang gumawa ng desisyon, isang desisyon na maaaring magligtas sa kanyang buhay o tuluyang wakasan ito. Ngunit ang tanong, sino ang gagawa ng desisyon? At sa ilalim ng anino ng mga kasalanan ng nakaraan, maaari ba nilang pagkatiwalaan ang isa't isa?
o bawat isa ay may sariling motibo? Habang nagsisimulang magdugtong ang mga piraso ng katotohanan, lalo pang lumalaki ang mga tanong. Kung tunay ngang magkapatid sina Edward at Aldrin, paano tutugon si Greg? At kung mapapatunayang hindi niya anak si Edward, ano ang kanyang gagawin? Hanggang kailan maitago ni Regina ang lihim na ito? At sa inyong pananaw, mabubuhay ba si Ashley? O siya ang magiging pinakamalupit na kapalit ng lahat ng kasinungalingan? Sa huli, nananatiling pinakamahirap na tanong, sino ang tunay na kontrabida? Si Greg? Si Regina? Si Aldrin? O ang mga desisyong ginawa nilang lahat? At kung kayo ang nasa lugar ni Thea, magpapatawad ba kayo? O maghihiganti? Maraming salamat sa inyong pagtutok sa kwento, sa inyong tiwala at sa paglalakbay sa bawat lihim na nabunyag. Nais ko sa inyo ang kapayapaan. Ngunit tandaan, hindi lahat ng katotohanan ay nagdadala ng kapayapaan. Minsan, ang katotohanan ang siyang gumigiba sa lahat. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe sa Series Explained PH channel.